Tinipon ko kayo ngayon para sa pulong ng board. Magbigay kayo ng inyong mahalagang opinyon. Jiang Guohua, ang iming Wushang Group. Pulong ng board, bakit ka nandito? Boss Hua, Boss Jiang Noyon. May 70% na shares in Wushang Group, Noyon. Boss Jiang na ang chairman ng Wushang Group, Jiang Guohua. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, pwede mong gawin ang gusto mo. Kahit gaano ka pa kaiman. Hindi ko kailangan, umalis kayong lahat. Sa estilo ko na si Jiang Guohua. Siguro narinig niyo na rin. Ngayon, kung susunod kayo sa akin, tayo ay magiging pamilya. Anumang kondisyon, sabihin niyo lang. Basta kaya ko, siguradong masisiyahan kayo. Maligayang pagdating, Boss Jiang. Ngayong taon, gawin niyo ang gusto niyo. Ako si Jiang Guohua. Bibigyan ko kayo ng pinakamalaking suporta. Matalino si Boss Jiang. Umupo. Ginawa nila lahat para makuha ang teknolohiya ng aming grupo. Gumamit pa ng maruming paraan tulad ng paglalagay ng harina. At gusto pa akong takutin ng ebidensya. Buti na lang mabilis akong tumakbo, pero kung hindi agad malulunasan ang lason. Baka. Tulungan mo ako. Aray. Tulungan mo ako. Naku, kailangan kong bumalik sa grupo para hindi sila makaisip ng anumang masama. Ako ang tagapagmana ng family business. May mga trader pa sa negosyo, hintayin mo ako, pakakasalan kita. Ang Dragon at Phoenix Jade ay simbolo ng ating pag-ibig. Tito. Lanan. Naisip Montag na naman yung Fairy Anti-Montag? 30 taon mo na siyang hinahanap. Milyon-milyon na ang nagastos mo para sa impormasyon. Pero hindi mo na maalala ang itsura niya. Paano natin siya hahanapin? Basta buhay pa ako. At buhay pa siya, naniniwala akong magkikita rin tayo. Totoo lang. May isang bagay na hindi ko sinasabi sa iyo. Pero dahil sa tiyaga mo, sasabihin ko na sa iyo. Hindi nagtagal noon, nagkaroon ng malaking sunog. Nasunog ang bahay at sa loob ng maraming taon, walang balita tungkol sa Onti. Baka Zia ay... Ano? Ay naku, ang dating corner para sa mga matatanda ay nag-message sa akin. Na-approve ang application ko sa dating para sa mga matatanda. 25 taon ka pa lang, bakit ka sumali sa dating para sa matatanda? Kaya. Ginamit ko ang pangalan mo para sumali. Ay Tito, 50 taon ka ng single. Subukan mo lang, baka makakilala ka ng kapareha. Sige na, para lang mag-relax ka, sige na. Wala akong magagawa sa'yo, pupunta ako pero uwi agad. Hala, teka, kung naghahanap ka ng tunay na pag-ibig, hindi dapat malaman ng iba na mayaman ka. Tara, palitan natin ang suot mo, Tara. Ay, bilisan Montag, bilisan Montag. Ngayon, ating pasalubungan ang unang babaeng panelista. Ako si Wang Kuihua, 58 taong gulang. Ang pinakamaganda sa aming lugar. Ngayon, ating pasalubungan ang pangalawang babaeng panelista. Ako si Xiao Yongkue, isang online streamer. Hindi pwede ito.
Sino-sino ba itong mga ito? Mukhang walang kwenta rin ang dating para sa matatanda. Ang tagal na, wala man lang balita sa'yo. Malamang nakalimutan mo na ako. Ngayon, ating pasalubungan ang pangatlong babaeng panelista. Ito, Pwede. Ito, gusto ka ko. Ako si Wenxiu, 40 mahigit na ang edad. Kakaiba. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ngayon, ating pasalubungan ang ika-4 na babaeng panelista. Kamusta? Ako si Bailin, 40 taong gulang. Pagkatapos ng kasal, ikaw ang magtatrabaho, ako ang gagastos. Hindi mo ako dapat pakialaman. Dapat lang na alagaan mo ako. Ano ba? Pwede ba akong makipagkilala sa panelistang number 3 kanina? Number 3. Hindi pwede, huli ka na, wala ka ng karapatang makipag-date. Hoy host, pwede bang may paraan? Huli ka na eh. Wala ka ng karapatang makipag-date. Bibigyan kita ng 1 milyon, pwede bang bilhin ang karapatang makipag-date? Ha? Totu? Sinabi Montag, yan. Secret. Ito. CJ. Sikat ako sa mga kababaihan. Huwag mo akong hadlangan sa pakikipag-socialize ko. Sa mga blind date ng matatanda, wala bang normal na tao? Naiirita ka na ba sa mga blind date? Huwag kang mag-alala. Ako ang huling blind date mo ngayon. Pero sabi ng host kanina, mahigit 50 ang nakalista. Sinabihan ko silang tapos na ang blind date, umuwi na silang lahat. Kilalanin natin ang isa't isa. Ako si Jiang Guohua, 50 taong gulang na. Security guard ako sa subdivision. Pala, hindi mo ba iniisip na hindi maganda ang trabaho bilang security guard? Hindi naman maganda ang trabaho bilang security guard. Magaan ang trabaho at nakakapag-ehersisyo ka pa. Maihihilingin sana ako sa iyo. Ano yon? Kung sakali, kung tayo ay magiging mag-asawa. Pwede ba kitang isama sa probinsya tuwing bagong taon? Siyempre naman, gusto ko. Kailan tayo pwede magpakasal? Ha? Ngayon na. Ito na ang ating prenup shoot. Lumapit ka ng kaunti. Lumapit ka. Huwag kang mahiya. Kuya, yakapin mo ang iyong asawa. Ayos, dapat sweet ang kasal. Ngiti ka para bumabata ka. Handa na tayo. 3, 2, 1. Hindi ko akalain na magiging instant ang kasal natin. Wenxiu, sumakay ka sa motor ko. Hindi ba nakakahiya? Hindi naman. Kung pinakasalan na kita, sayo na ako. Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Sige, salamat mahal, uwi na tayo. Nasaan ang pera ko? Now, bigyan mo pa ako ng konting oras. Ipupundar ko para sa iyo. Nanay, tulungan mo ako. Kuya, Ikaw ang nanay ni Zhanghao? Ang kinis at bata mo, parang nasa 30s ka lang. Bastos ka, paano ka nagsasalita? Zhanghao, bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Magbayad ka ng utang. O kaya, putulin ang kamay mo. kuya, magkano ba ang utang ng anak ko? 500,000. Hindi ba 280,000 lang? Ano naging 500,000? 500,000. Nakasulat dito ng malinaw, puti at itim. Ano ba ito? Bakit ang laki ng utang? Nanay, gusto ko sanang bilhan ng bahay ang asawa ko. Kaya humiram ako ng pera para subukan. Pero niloko nila ako. Nawalan ako ng daan-daang libo. Ate, huling araw na ngayon. Kung hindi ka magbabayad, puputulin ko ang isang kamay ng anak mo. Huwag. Magbabayad ako. Ito na lang ang natitirang ipon ko. 160,000 na lang ang natira. Kunin mo muna ito. Yung iba, hahanapan ko ng paraan. Hindi sapat ang 160,000. Pero, bibigyan ko ang anak mo ng 3 araw para makapag-ipon. Sa 3 araw na yun, samahan mo ako. Ano ang balak mo? Respetuhan tayo, may asawa ako. Wala akong pakialam, pero kung hindi ka magbabayad ngayon, malalagot ang anak mo. Sa 3 araw. Bigyan mo pa ako ng 3 araw. Hahanapan ko ng paraan.
Matanda ka na, pinapahalagahan ko pa ang pagiging kasama mo. Anong pagiging malinis ang pinagmamalaki mo? Ngayon, magbayad ka o sumama ka sa akin. Sandali. Nasa card na ito ang 500,000, lahat ng ipon ko. Kunin mo. Paano ko kukunin lahat ng pera mo? Mag-asawa tayo, dapat tulungan natin ang isa't isa. Dapat tayong magtulungan. Mag-asawa? Huwag kang makialam. Ito ang 160,000, bayad ko. Ano ang ginagawa mo? Matanda, ano ba ang balak Montag? Ano ang balak ko? Malalaman mo rin. Ha ha ha. Matanda, ang kinis ng balat ng asawa mo. Ha ha ha. Ayos ka lang. Pasensya na. Nagastos ko ang malaking halaga ng pera mo. Kung gusto mong maghiwalay, hindi ako tututol. Anong sinasabi mo? Sila ang may kasalanan. Sa hinaharap. Huwag mo na akong sabihan na maghiwalay. Na, uwi ka sa inyo sa susunod na araw, maghanda ka. Hintayin kita sa baba. Hoy Uyu, tulungan mo ako. Pare. Dumating na ang pera. Mamayang gabi. Dapat tayong magsaya. Hanapin natin ang 2,420. Oy. Batang hamok, alam Montag ba kung sino ako? Ako ay mula sa Wusheng Group. Tani Geho. Pinatalsik na namin sila sa Wusheng Group. Sino ka talaga? Ano ang balak Montag? Basta tandaan mo, nakagalit ka ng taong hindi mo dapat galitin. Dalhin mo siya sa Myanmar. Ay. Ako ang walang malay, ay. Yung lalaking yun, dinala ko na sa Myanmar. Sige, alam ko na. Lao Jiang, ano nang masaya? Wala. Bukas uwi na tayo sa baryo sa susunod. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa'yo, hahaha. Ito ang bahay ko. Vinxiu. Hahaha ay, sabihin ko sa'yo, sa wakas nakauwi ka na. Maraming nagbago sa ating bayan. Ang ganda. Kanina nabangga mo ako, hindi ka man lang magsusorry. Sino ka ba? Dito ka nag-aingay? Tara na, dalhin kita sa handaan. Nandiyan na si Yang Ji at iba pa. Hindi magsusorry. Huwag kang alis. Sa lugar ko, anong kayabangan mo? Ay may tao, may nang-api sa atin. Hoy, sino ka? Ang lakas ng loob mong mang-api dito. Pasensya na sa lahat. Ito ang asawa ko. Ikaw, hindi ka ba kakadiborsyo lang? Nagpakasal kami agad, flash marriage, matanda na. Gaya pa ng mga bata, flash marriage, walang hiya. Ano ba? Para lang ba sa mga bata ang flash marriage? May karapatan din kaming mag-flash marriage. Kakabili lang ng hipag ko ng damit. Hulaan mo magkano. Ito ang presyo, 3,000. Wow, dumating na si Vinxiu. Upo. Ang tagal nating hindi nagkita. Sakto ngayong bagong taon, dinala ko ang asawa ko para makilala ninyo. Oh, yun nga pala Vinxiu. Balita ka una, flash marriage ka ngayong taon. Love at first sight kami, kaya nagpakasal agad. Yun nga pala Vinxiu, yung bagong asawa Montag. Anong trabaho niya? Government employee o negosyante? May 500,000 peso sa card na ito. Lahat ng ipon ko, kunin mo. Guard lang siya. God lang, hindi na? Yang Ji, ang tagal nating hindi nagkita. Wenxiu, dati kang mus ng baryo natin. Lahat ng tao, walang makakapantay sa ganda mo. Pero na yon? May problema ba ngayon? Eto Wu, anong ginagawa ng asawa mo ngayon? Ang asawa ka o? Siyempre, executive sa kumpanya. Ito, ngayong taon, binigyan ako ng malaking gintong pulseras. Ang ganda, di ba? Nakita mo ba, Vinxiu? Yung asawa ng iba, gintong pulseras ang regalo. Anong mabibigay ng isang security guard na asawa? Kahit pa maganda, di kaya bigay. Wala man siyang regalong binigay, pero totoo ang pagmamahal niya sa akin. Kahit magandang regalo, di may bigay. Sasabihin pang totoo ang pagmamahal. Ataya, ikaf? Binigyan ako ng asawa ko ng set ng jade. Maganda rin ang kalidad. Nga pala, professor ang asawa ko. Sa totoo lang, binigyan ako ng asawa ko ng bahay. At BMW.
Hoi Vinxiu, kahit beauty queen ka noon. Ngayon, security guard lang ang asawa mo. Ako. Tumatanda na tayo, malalaki na ang mga anak natin. Kamusta na ang enga anak ninyo? Ang anak ko, kakapasok lang sa ospital. Bilang chief. Ang anak kong babae, kakapangasawa lang ng vice president ng bangko. Masaya na ang buhay namin. Maganda, Vinxiu. Ang anak Montag? Ang anak ko, kakagraduate lang sa kolehiyo. Siya ay, Balita ko tamad ang anak mo, may utang na libo-libo, at kayo ang nagbabayad. Tunay na mabuting anak. mabuti naman ang ugali niya, naloko lang siya. Wala namang dapat ikumpara. Sabi mo mabuti ang ugali, di tulad ng anak ko. Isang executive, isang graduate student. Ayang G, ang galing ng anak mo. Nainggit kami sa'yo. Dahil yan SA. Magandang asawa ang napangasawa ko, magandang pamilya. Di tulad ng iba. Anong klaseng panlasa? Noon pa man ay napangasawa. Isang tamad at mahirap, ngayon security guard naman. Zeno 2? Bakit nayon ka ulang nakita? Ang gwapo. Nga, bakit di ko malala? May ganito kagwapong tao sa barangay natin. Yung security guard na sinasabi ninyo, ako ba yon? Asawa mo siya. Asawa niya ako. Kung may kakayahan ka, bigyan mo ng regalo ang asawa mo. Hindi na kailangan. Maganda ang sinabi mo. Ngayon, bibigyan ko siya ng regalo. Ito, Mahal, para sa'yo. Magandang araw ngayon. Imposible. Paano mo mabibili ang Thompson at Rolls-Royce bilang security guard? Dahil may kaibigan akong bilyonaryo, binigyan niya ako. ano-ano nang ginagawa mo? Isang mahirap na gwardiya, paano makikilala ang pinakamayaman? Kung kilala mo ang pinakamayaman, ako naman ang nanay niya. Honey, itong regalo mo, ano? Wensiwa, tunay ang lahat ng regalong ito, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Isa lang siyang mahirap na gwardiya, naniniwala ka sa kanya? Puro kayabang lang yan. Naniniwala ako sa asawa ko. Talagang naniniwala ka na bibigyan kanya ng kotse at bahay. Isa lang siyang mahirap na gwardiya, magising ka nga. Tigil mo yan, anong ginagawa mo? Ikaw na nasa ilalim, may karapatan ka bang magsalita? Ikaw, Anong nangyayari? Honey, inapi nila ako. Okay ka lang? Sinaktan mo ang asawa ko? Ang kapal ng mukha mo. asawa mo ang unang nanakit, dapat siyang saktan. Naniniwala siya sa isang scammer, nagpakasal agad sa isang gwardiya. Nakakahiya talaga. Isang gwardiya, isang babaeng nagpakasal ng mabilis. Sinaktan kayo ng asawa ko. Ano naman gayon? Ano na problema sa gwardiya? Hindi nagnanakaw o nagugulo ang asawa ko. Dapat siya sa akin, pinakasalan ko siya. Hindi ako nagsisisi kahit kailan. Ang yaman ng asawa ko, hindi bababa sa 10 milyon. Anong karapatan ng asawa mong gwardiya? Na makasama namin? Nakakahiya ang pagkakaibigan natin. Nakakahiya talaga. Ibig mong sabihin, dapat may asawang mayaman na 10 milyon. Para makasama sa girls' night mo. CJ. Ito ang kinikita ko sa isang araw. 10 milyon. 10,000. Kumikita siya ng 5 milyon sa isang araw. 5 milyon. Ganitong text message, kayang-kaya kong gumawa ng dosen-dosen ng bises sa isang araw. Ang asawa ko, hindi kumikita ng 5 milyon sa isang taon. Kaya mong kumita ng 5 milyon sa isang araw. Isang gwardiya lang, nagagawa mong magsinungaling ng ganito. Nagmamalaki ka pa, na kumikita ka ng milyon-milyon sa isang araw. Naku, para kang. Nawawala sa sarili mo. Mga ignorante, tulad niyong mga maliit na tao. Hindi niyo pa nakikita ang tunay na mayaman. Sabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa asawa ko, wala kayong karapatang umupo dito. Ikaw na isang gwardiya. Hindi mo kayang pantayan ang asawa ko. Talagang. Enga kasama. Kung hindi ako nakiusap kay Boss Pan. Ang boss ng washing group na si Jiang, hindi talaga maglalabas ng pundo para sa kalsada. Kung hindi ngayon, kayo. Nakaupo pa rin sa putikan, Lao Zhao. Nandito na ako, Boss Pan. Ikaw, Enga kasama. hindi ako nagmamayabang. Halos lahat ng mayayaman dito, kilala ko. Si Boss Pan. Ay mabuting kaibigan ko rin. At nakita rin ni Boss Pan, ang boss ng washing group na si Jiang. Bakit ganito kamukha ng Boss Jiang NG Wuseng Group? Si Boss Jiang. Hindi rin magsusot ng ganito at lalabas dito. Vinxiu, tignan Montag sila. Ang asawa nila, ang yaman ng mukha. Hindi tulad ng asawa mo, isang gwardiya, puro kayabangan lang. Siya ay gwardiya, isang gwardiya. Ang dinala mo sa ating hapunan, nakakahiya. Presidente Zhao, inanyayahan mo ako bilang bisita. Tapos may dala ka pang gwardiya. Minamaliit mo ba ako? Boss Pan, hindi ko magagawa yon. Hindi ko rin alam kung sino nagdala ng ganitong klase ng tao. Vinxiu, dalhin Montag na. Ang taong ito at umalis kayo. Bakit ako alis? May karapatan ang asawa ko na umupo dito. Dahil lang hindi ka kasing yaman ko, ang mga anak mo hindi kasing yaman ng sa akin. Ikaw ay isang babaeng nagdadala ng kahihiyan sa ating barangay. Ikaw, humingi ka tawad sa asawa ko ngayon. Ako, humingi ng tawad sa kanya? Mukhang baliw ka talaga.
Hoy, narinig ko, nakita mo raw. Ang boss ng Washing Group na si Jiang. AME, nakita, isang taong tulad mo, isang mababang uri, sa buong buhay mo. Hindi mo makikilala ang isang taong importante. Sa pagkakaalam ko, ang mga bagay kay Boss Jiang ay lamang ng kanyang pambabae, na si Kim Uyu. Paano mo siya nakita? Ano ba sinasabi Montag, isa kang guwatia. Alam mo ang tungkol kay Boss Jiang? Si Boss Jiang, kahit ako, hindi ko maabot, ikaw pa kaya? Tama, magyabang ka na kumikita ka ng milyon araw-araw. At may lakas pa ng loob na gumawa ng kwento tungkol kay Boss Jiang. Pinagdudahan mo si Boss Pan. Hindi mo ba alam ang sarili mong estado? Anong estado ko? Hindi mo karapat dapat malaman. Lene. Yuyu, ipapadala ko sa iyo ang address mamaya. Pumunta ka agad. Siege. Ha ha ha. Baguhin mo agad patungong Barangay Jichang. Mas mabilis, mas mabuti. Opo. Nagpapanggap ka pa kung may contact ka kay Miss Kin. At ahol ako sa hub mo. Wensiu, dapat dalhin mo. Ang guard na ito sa mental hospital, kayong dalawa. Dapat magpatingin sa utak. Uun ga. Oy, nga kasama. Itong dalawa, nagali sila kay Boss Pan. Ano sa tingin ninyo? Ipalabas na ba natin sila? Siege na, ipalabas na. Ipalabas, ipalabas. Ano? Si Boss Pan ang tagapagligtas ng aming barangay. Kung magagalit si Boss Pan, wala na tayong kinabukasan. Hulihin natin sila. Tumigil. Walang gagalaw. Sinong gagalaw sa asawa ko? Huwag niyong sisihin kung magagalit ako. Ang lakas ng loob mo, hindi mo alam ang iyong lugar. Si Boskin pala, Boss Pan. Iyak na si Boskin ang hinahanap ka. Umalis kayo. Boskin, nandito ka rin pala. Bobby, sinong nagsabi sa iyong galawin sila? Ako. Ang asawa ni Wensiu, talagang malaking tao. Imposible, guard lang naman ang asawa niya. Miss Kin, baka nakakamali ka, God lang siya. Bastos, hindi nagkakamali si Miss Kin. Sino ka para magduda? Wensiu, alis na tayo. Sino ba talaga sila? Bakit pinoprotektahan sila? NG Wuseng Group? Zilla. Ay mga kaibigan ng tiyo ko. Ano? Wushen Group? Mga kaibigan ni Boss Jiang. Baka tutunga. Ang sinabi ng guard na yon. Nagalit kayo sa kaibigan ko, ang lahat ng investment. Ay cancel ado. Miss Kin, bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Miss Kin, bigyan mo kami ng pagkakataon. Miss Kin, isa pang pagkakataon. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang investment ko. Mula ngayon, hindi na tayo magkakasundo. Boss Pan, ang investment ka o. Hindi na tayo magkakasundo. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa harap ng mga kaibigan ko para magmukha akong importante. Mag-asawa tayo, nandito ako. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Yang bahay at kotse mo, peke lang yan, di ba? Alam kong mahirap ang trabaho mo bilang gwardiya. Hindi. Totoong lahat ito. Ha? Paano mo nakuha to? Naku, kahit ano pa yan, bagong kasal lang tayo. Hindi ko kayang tanggapin ang mamahaling regalo mo. Mag-asawa tayo. Ang akin ay sayo rin. Huwag kang mag-alala, ang lahat ng ito ay pinaghirapan kong totoo. Gusto ko lang na masaya ka. Maligaya. Ayaw mo. Hintayin mo ako. Ha? May ipaprepare akong regalo para sa'yo. Anong regalo? Gohua, halika. Anong regalo ang ibibigay mo sa akin? Ang regalo kong ibibigay ay ang sarili ko. Masyadong mabilis ang kasal natin dati. Ngayong gabi, ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Wensiu, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan.
Buksan Montag. Livingsyu, Buksan Montag. Livingsyu. Ayos Nagkikita kayong dalawa sa likod ko Zeno ka? Ginagalo mo ang asawa ko, tapos itatanong mo kung sino ako? Walang hiya ka. Zhang Wanqiang, hiwalay na tayo. Malaya akong makipagrelasyon sa kahit sino, wala kang pakialam. Kahit isang araw lang tayong mag-asawa, may utang na loob pa rin. 20 taon tayong mag-asawa, ang lupit mo naman. Ako ang malupit. 20 taon. Ilang beses mo akong sinaktan. Ilang beses mo akong niloko, wala ka bang konsensya? Nagsisisi lang ako at hindi tayo naghiwalay noon pa. Nasayang ang 20 taon kong kabataan. Zhang Wanqiang, di ba? Asawa na ako ni Wenxiu ngayon, lumayas ka. Livingsyu, hindi peaan ga ako nakahanap. Ikaw nakahanap ka agad ng ganyang klaseng tao. Wala kang konsensya sa akin? Walang pera, walang trabaho, ako ang nagtatrabaho para sa pamilya. Itinuring kong anak ang anak mo, wala ba akong konsensya sa'yo? Bahala na, basta una kang nakahanap ng iba. Kailangan mong bigyan ako ng pera. Magkano? Ako na ang magbibigay para sa kanya. Hindi masyado, 200,000 lang. Bilisan mo, huwag kang magdadalawang isip. 200,000. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Salamat, boss. Ipinapangga ko kao. Hindi ko na kayo gagambalain sa inyong dalawa. Hindi ko. Hindi mo iligis ka ng pera. Kapag iligis ka na, gagawin niya. Para sa babaeng streamer. Hindi ka makakakuha ng kahit piso sa akin. Livingsyu, binigyan kita ng mukha. Ayaw mo? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, magwawala ako para makita mo. Lumabas na ang lahat. Lumabas kayo at manood ng gulo. Manood kayo ng gulo. May nangyari, malaking gulo. Mga kababayan, kayo na ang humusga. Kapag ikinasal sa manok, sumama sa manok. Kapag ikinasal sa aso, sumama sa aso. Tama ba? Oo, tama. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hoy Wanqiang, ano ba ang nangyayari sa inyo? 20 taon na akong kasama ng babaeng ito. Hanggang ngayon, wala akong kahit piso. Alam mo kung bakit? Si Wenxiu, ninanakaw niya ang pera ko para buhayin ang lalaking ito. Ikaw ang nagnanakaw ng pera ko para sa mga babaeng streamer. Bakit ikaw pa ang unang nagreklamo? Lalaki ako, kaya kong kumita. Kung wala ka, paano ako magkukulang ng pera? Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako ang laging nagpapakain sa pamilya. Makinig kayong lahat. Si Wenxiu, hindi lang niya ninanakaw ang pera ko. Gusto pa niyang ipagbili ang bahay at kotse para buhayin ang ibang lalaki. Ako, ano ba ang kasalanan ko? Magsinungaling ka. Wenxiu, dati kang mabait. Bakit ka nakaganito? Sa ganitong sitwasyon, gusto ko lang ng patas na hatol. Ipakita ninyo sa lahat. Siya ang may kasalanan, hindi ako. Siya talaga. Anong klaseng tao? Dapat talaga siyang mapalo. Wenxiu. Hindi ka na maaring kausapin, Wenxiu. Sandali. Tingnan ninyo itong lalaki. Ito ang bagong kasintahan ng asawa ko. Hindi pa nakakalipas ng 3 buwan mula nang kami ay maghiwalay, nagpakasal na sila agad. Matagal na silang may relasyon. Bitawan mo. Kailangan kong tumulong. Kailangan mong sabihin sa akin kung kailan kayo nagsimula. Hindi ba, bago pa kami maghiwalay, nagsimula ka na makipagrelasyon sa asawa ko? Kailangan mong sabihin. Ang lalaki, hindi dapat basta-basta na lang magsuot ng sungay. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Heto, kunin mo at umuwi ka na. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang pagtulong ko. Hoy, sandali lang. Akala mo ba dahil binigyan mo ako ng pera, alis na ako, ginago mo ang asawa ko, ibinigay mo sa akin ang berdeng sombrero, hindi ako titigil sa'yo. Bitawan mo. Kung hindi mo sasabihin ngayon, hindi ko bibitawan. Sasabihin ko sa'yo kung may mangyari kay Wenxiu. Hindi kita patatawarin. Livingsyu, ninakaw mo ang pera ko, binigyan mo pa ako ng berdeng sombrero, hindi ako titigil sa'yo. Ang babaeng tulad mo, kung noong unang panahon, matagal nang isinabit sa kawad. Sej, umalis na tayo. Hindi ako yung sinasabi ni Zhang Wanqiang. Na ganoong klase ng tao, sasabihin ko sa kanila ng malinaw. Wenxiu, uwi na tayo at magpahinga ng maayos. Sige na. Kaya kong tiisin na sinaktan at minura niya ako. Pero hindi ko kayang tiisin na dinumisan niya ako sa harap ng maraming tao. Hindi ko hahayaang sirain niya ang puri ko, kailangan kong. Wenxiu, ipagkatiwala mo sa akin, ibabalik ko ang puri mo. Pagkagising mo bukas, papaluhurin ko siya sa harap mo at humingi ng tawad. Tara na. Lahat SIO. Salamat sa malaking eroplano, Kuya Wanqiang. Salamat, Kuya Wanqiang. Ang ganda Montag, Ate Tuan Si. Which, kailan ka pupunta sa akin?
Libre kita NG Milk Tea. Ate Tuanzi, hintayin Montag ako. Pupunta talaga ako sa'yo. Salamat, Kuya Van Kiang. Ate Tuanzi. Ang ganda mo, kailan kita makikita? Hoy, Yuyu, may ipapagawa ako sa'yo. Hanapin mo ako ng isang babaeng streamer na nagngangalang Tuanzi. Tara, Wensiu, dahan-dahan lang. Magandang araw ngayon. Ang sweet ninyo. Tako ka sa akin? Bigyan mo ako ng pera. Kapag nakuha ko, alis na ako agad. Wala akong pera. Ano-ano ang ginagawa mo? Kung walang pera, ipapatuloy ko ang paggawa ng kwento tungkol sa inyong dalawa. Kahit anong sabihin ko, naniniwala sila sa akin. Lumabas ka. Wensiu. Huwag kang magalit. Zhang Wanqiang. Hindi ka makatarungan, binigyan ka na nga ng pera. Bakit mo yun? Bigyan mo na lang ulit ako ng mas maami. Kapag nakuha ko ang pera, alis na ako. Siguradong hindi ko kayo abalahin. Tuanzi, ikaw talaga? Milyon-milyong sikat na internet personality. Tuanzi. Ingat, ingat. Si Tuanzi nga pala. Ako si Kuya Van Kiang. Kahapon, nagregalo ako ng 80,000 pesos sa'yo. Alam mo, hinahanap kita. Kuya Wonchang. Ano bang magandang araw ngayon? Parang gusto kong mamatay sa kagandahan nito. Zhang Van Kiang, ang galing Montag. Milyon-milyong sikat na internet personality ang hinahanap ka. Hintayin niyo. Tatawagin ko ang mga kapitbahay para makita ka. Milyon-milyong sikat na internet personality. Ano ba tong nangyayari? Huwag kang makialam, manood ka na lang. Tuanzi, ang ganda ng mukha mo. Mas maganda pa sa kamera. Ang lalaki paghiwalay, paang bulaklak. Tingnan Montag ako. May bata pang dalagang nagkakagusto sa akin. Mas bata siya, mas maganda ang katawan. Mas maraming pera. Sa totoo lang, ano bang meron ka? Pwede ba akong kumpara sa kanya? Zhang Wanqiang, umalis ka na. Sige, alis ako. Halika, dalhin kita sa magandang pagkain. Milyon-milyong sikat na internet personality. Sasabihin ko sa'yo. Inapi Montag ako, hinipuan Montag ako, manyak ka. Tuanzi, ano ba tu? Ganito ka pala. Hindi ko siya inapi. Siya mismo ang naghubad. Wensiu, patunayan mo para sa akin. Zhang Wanqiang. Kung gusto mong tulungan ka namin, magpakita ka ng konting respeto. Mga tito, patunayan nyo, hindi ko sasaktan ang babae. Para siraan siya, inapi niya ako, tulungan nyo ako. Ano ba tong nangyayari? Tuanzi, huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Salamat, Kuya. Ano, tatakbo ka? Umalis ka. Wensiu, mali ako. Pero hindi ko siya inapi. Patunayan niyo para sa akin. Teka muna, pakinggan natin siya. Zhang Wanqiang, tanong ko sa'yo. Ikaw ba ang magnanakaw para magbigay sa babae? O si Wensiu ang magnanakaw para sa lalaki? Ako ang magnanakaw, wala akong trabaho, hindi ako marunong kumita. Si Wensiu ang nagtatrabaho para sa pamilya, tapos nagnakaw pa ako ng pera. Hindi talaga ako tunay na lalaki. Nagkamali ako. Zhang Wanqiang, sabihin mo sa lahat, nagnakaw ba talaga ako ng tao? Si Wensiu, hindi nagnakaw ng tao si Wensiu. Ako lang, sinisiraan ko siya para sa pera. Sabi ko na nga ba, hindi ka nonsensiu. Zhang Van Kiang Talagang dapat kang mapatay. Ay, huwag sa mukha. Aray, napapatay na ako. Ava na. Baka mamamatay tao ito Okay lang, huwag kang mag-alala, hayaan nating makapag-init ng ulo ang mga kapitbahay. Aray, dahan-dahan ling aray. Tapos na ang misyon ko, alis na ako. Ikaw ang nagimbita sa kanya Sabi niya sa akin, may nagparatang sa asawa niya. Tinawag niya ako para tumulong magpanggap. Inggit na inggit ako sa'yo. May asawa kang napakamahal sa'yo. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para samahan siya ng maayos. Sana'y magtagal kayo at maging masaya. Kuya, kung may ganitong trabaho ulit, tandaan mo ako. Salamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, ang pagkatao ko. Ay sinira na ng gago na si Zhang Wanqiang. Sabi ko na sa'yo, pakasal ka sa akin. Hindi kita pahihirapan, pagalingin mo muna ang katawan mo. Pagkatapos, dadalhin kita magbakasyon.
Nanay, bigyan mo naman kami ng pera. Wala talaga kaming pera. Wala rin akong pera. Noong nakaraan lang nagbayad ako ng ilang daang libo para sa'yo. Wala na akong pera. Mahal, kung ayaw ni nanay, huwag na lang nating kunin ang bata. May bata na. Apating buwan na, pero wala kaming pera. Hindi namin kayang ipanganak. Sige, mag-iisip ako ng paraan. Mag-iisip ng paraan. Ito na lang ang natitira. Kunin niyo muna. Bumili kayo ng masarap para sa bata. Salamat, nanay. Aalis na kami. Bakit kailangan pa mapanggap? Lokohin ang stepmother mo. Diretsohin humingi ng pera. Kapag hindi nagbigay, magbugin. Nag-asawa na siya ng guard. Hindi ko siya kayang bubugin. Huwag kang mag-alala, malambot ang puso ng nanay ko. Gagamitin natin itong paan. Makukuha natin lahat ng pera niya hanggang sa huling sentimo. Pero tingnan mo ako ngayon, walang-wala sa kamay. Walang-wala rin sa league. Kapag nakuha na natin ang pera, bibilhan kita ng bag, kwintas, sing-sing. Lahat ibibili ko sa iyo. Toto. Ano to? Siya ang bagong asawa ng nanay ko. Kapag isinumbong niya tayo, vala na tayo. Wenxiu, Hinahanap kita. anong ginagawa mo? Buntis ang manugang ko. Gusto kong mag-ipon para sa kanya. Kaya hiniram ko muna tong mga to. Hindi pwedeng maghirap ang bata. Totoo bang buntis ang manugang mo? Noon, niloko ka ng anak mo. Niloko niya ako sa pera, pero sa pagbubuntis. Hindi niya ako lolokohin. Tama na yan. Ihahanda ko yung gamot mo. Kapag gumaling ka na, saka mo sila tawagin. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala, wala siyang sinabi. Kapag hindi siya nagsasalita, mas lalo akong nag-alala. Kapag hindi tayo nakakuha ng pera, wala tayong makakain. Anong gagawin natin? Hindi pwede, masyadong masama. Walang awa ang lalaki kung hindi siya paalisin. Wala tayong magandang buhay. Tara. Nasa bahay ba ang biyenan ko? May tumawag sa kanya, lumabas siya. Huwag mong sasabihin sa biyenan ko na peke ang pagbubuntis ko. Masasaktan siya. Tumayo ka. Hindi ako tatayo, pakiusap. Halika, sabihin mo ng maayos. Anong ginagawa mo? Basta huwag mong sasabihin, pwede ako. Matanda na ang biyenan ko. Anong ginagawa mo? Huwag mong gawin to. Huwag kang masyadong mag-alala. Ako na ang bahala sa pera. Ano nang ginagawa ninyo? Kayong dalawa. Pagpasok ko, ginago niya ako, biyenan. Asawa, tulungan ninyo ako. Baliktad ang sinasabi niya. Jiang Guohua, sobrang disappointed ako sa'yo. Makinig ka muna. Pagpasok niya, niyakap niya ako. At saka silang mag-asawa. Ang sakit ng tiyan ko. Naku, asawa, dumudugo ka. Jiang Guohua. Kapag may nangyari sa anak ko, hindi kita patatawarin. Ano nang nangyari? Nawala ang anak ko. Hindi kumikita ng pera ang anak mo. Ang hirap ng buhay ko. Makikipaghiwalay ako sa anak mo. Nanay, tulungan mo ako. Kung makikipaghiwalay siya sa akin, hindi na ako makakapag-asawa ulit. Kahit hindi magaling ang anak ko, mahal ka naman niya. Ito ang 10,000 piso na hiniram ko. Kunin mo muna. Tungkol naman sa bata. Bata ka pa, pwede ka pang magkaanak ulit. Dahil sa iyo, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Magpahinga ka muna, lulutuan kita ng gamot. Wenxiu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataong mapaliwanag. Ayokong makinig. Ang lupit ninyong mag-asawa. Eh kung hindi kami malupit, saan kami kukuha ng pera? Jiang Guohua, marami kaming paraan. Mabuti pang makinig ka na lang. Hoy da, yung utang ka USA iyo. 10,000 babayaran ko na. Asawa, ibigay mo sa akin ang card. Kakakuha lang ng pera, wala na agad. Zhang Hao, pwede kitang tulungan sa utang mo. Pero kailangan mong tulungan ako. Sabihin mo ang totoo kay Wenxiu.
Sisiguraduhin kong magsasabi ako na maganda tungkol sa iyo kay nanay. Sa'yo na ang gamot. Nanay. Sinabi niya sa akin na asawa ko ang nanligaw sa kanya. Ito, Napizia. Zhang Hao, tinanggap mo ang pera ko, tapos pinagbibintangan mo ako. Lumabas ka. CJ, Nang akit ng dalaga, pinalayas ng bagong tiyahin. ano ba? Nakasagasa ng masamang tao. Oy, Tito. Sumama ka na lang sa akin sa kumpanya. Kapag humupa na ang galit ni tiyahin, sasabay tayong magpaliwanag. Hindi pwede. Kapag umalis ako, talo na ako. At si Wenxiu, maaaring maubos ng pamilya nila. Ang lahat ng kayamanan niya. Baka kapag umalis ako, si Wenxiu ang mawala. Hay Yuyu. Tulungan mo ako sa isang bagay. Anong gagawin ko? Gawin mo ang paborito mong gawin, magkunwaring mayaman. Mayaman na ako, ano pang pagkukunwari? Tito, ipagkatiwala mo na lang sa akin. CJ, Bitawan mo ako. Ayaw kitang makita. hindi mo ako pinapakinggan, may ipapakita ako sa'yo. Ayaw kong makita. Kung hindi mo ako patatawarin pagkatapos mong makita, alis na ako agad. Hindi na kita makikita sa buong buhay ko. Zenoka? Ako ang Vice President ng Jiang Group. May collaboration akong gustong pag-usapan sa'yo. Gusto mo? Ang Jiang Group na may pinakamataas na halaga sa buong lungsod. Pero ordinaryong tao lang ako. Bakit ako ang kailangan mong makipag-collaborate? Sa paningin ko, hindi ka ordinaryong tao. Akala ko ba, matagal mo na akong gusto? Tama. Ang tatay ko ang pinakamalaking shareholder ng Jiang Group. Pinapakasal niya ako ngayong taon. Kung hindi, kukunin niya lahat ng shares ko. Ah. So ang collaboration na sinasabi mo ay, Pakasalan mo ako, maging manugang ng mayamang pamilya. Bibigyan kita ng 50 milyon kada taon, 3 taon ang kontrata. Pagkatapos, bibigyan pa kita ng 1 bilyon. Ito ang 500K na down payment. ganito pala ang pakiramdam kapag binabayaran ng pera. 100% gusto ko, to. May tanong ako, may asawa ka ba? Hindi pwede kung may asawa ka. Meron akong asawa. Pero pwede akong maghiwalay agad. Ano ibig mong sabihin? Kapag may pera ka na, iwan mo na ako. Aray, hinay-hinay lang. Hindi kita, Ivan. Bigyan mo ako ng 3 taon para kumita ng pera. Babalikan kita. Sinong maniniwala sa'yo? Pinagbuntis mo ako para sa pera. Pinapasok mo pa ako sa asawa ng biyenan ko. Sinong maniniwala sa'yo? Ang anak mo para sa pera. Kayang gawin ang lahat. Hoy, huwag kang magpadalos-dalos. Pinapasok mo pa ako sa asawa ng biyenan ko. Sinong maniniwala sa'yo? Hindi ako maghihiwalay at hindi ka rin makakapag-ipon ng pera. Hinahamon mo sa ako? Huwag kang magmalabis kung hindi dahil sa'yo. Nagsinungaling ako sa nanay ko. Naging manugang pa ako. Wala naman talaga kaming pera. Tapos hihingi ka pa ng 500K na dowry. Halos mawalan ako ng buhay para lang pakasalan ka. Aw-aw mo akong inaaway. Sinasabihan mong walang pera. Sawa na ako. Hiwalayan na tayo. Gusto kong maging manugang sa pamilya mo. Niluloko lang kita, zugalero ka at violent. Sinong babae ang magkakagusto sa'yo? Ang buhay ko, sinira ng mga babaeng tulad mo. Sanghao, huwag kang magpakabaliw. Gayon, isang patay, break, even. 2 patay, panalo. Zhang Hao. Ay. Zhang Hao, baliw ka ba? Ma, niloko lang ako ng 2 yan. Maniwala ka sa akin. B, huwag kang maniwala sa kanya. Ginamit ka lang niya para sa pera mo. Pinagbuntis niya ako ng peke, tapos pinilit pa akong akitin ang asawa mo para mapaalis ka sa bahay. Kung hindi para sa'yo at sa pamilyang ito, gagawin ko ba to? Tumahimik ka. Huwag kang magdahilan sa mga ginawa mo. Yung mga perang binigay ko sa'yo dati, huwag mo nang bayaran. Ang bahay na ito, hindi ka na welcome dito sa hinaharap. Seseyusohin mo bang ikat ang relasyon natin? Paglabas ko, ayokong makita ka ulit.
Huwag mo akong istorbohin, nag-inom ako, naiirita pa ako sa'yo. Bakit hindi mo hanapin yung batang influenza? Huwag mo nang bagitin. Na-block ako sa live stream, hindi ako pinapansin. Ikaf? Anong nangyari? Nasiraan ako dahil kay Jiang Guhua. Ano? Niloko ka rin niya? Mukhang pareho tayong mag-ama, na may isang kalaban. Dapat tayong magtulungan para makaganti. Paano? Ito. Paborito ni Mama ang kwehong ito. Nilagyan ko ng konting sangkap. Ibigay mo ito. Ay mama at sa lalaking yon. Pag kinain nila, matutulog sila ng mahimbing. Yung lalaki, pinahiya ako ng todo. Nawala pa ang asawa ko. Dapat talaga siyang pagbayarin. Huwag kang mag-alala. Niloko rin niya ako. Hindi ko siya palalampasin ng ganun-ganun lang. Pasensya na. Mag-asawa tayo, hindi kailangan ng pasensya. Anong ginagawa mo dito? Ma, pasensya na. Umalis ka na, hindi kita mapapatawad. Ma, pwedeng sampalin mo ako o murahin. Basta huwag mo akong itakwil. Itinuring kita bilang tunay kong ina. Ano nang nangyari? Wala, lalabas lang ako sandali. Zhang Hao, mag-ingat ka. Huwag kang gumawa ng kalokohan, hindi kita patatawarin. Sige, tumayo ka na. Ma, alam kong paborito mo ang kuihong ito. Binili ko talaga to para sa'yo. Buti naman at naalala mo pa ang paborito ko. Nanay, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong kainin. Bibilhin ko para sa'yo. Alagaan kita ng mabuti. Parehong lasa pa rin. Medyo matigas lang. Ang tinatawagan ay wala sa serbisyo. Pakiusap tumawag muli mamaya. Nagkaroon ba talaga ng problema si Yu Yu? Naku, naisahan tayo. Baka pinagtripan nila si Xiao Xiu. Nanay, nawalan ng malay ang nanay ko. Sunod na si Jiang Guohua ang target. Di ba? Huwag magmadali. Zhang Vanqiang, epektibo pala ang gamot mo. 40 taong gulang na, pero ang kinis at lambot pa rin ng balat. Pero 40 taong gulang na siya. Hindi sulit ang 20,000. Huwag mo siyang tignan na 40 taong gulang na, pero mukha siyang 30 anyos lang at marunong pa sa gawaing bahay at kumita ng pera. 20,000 lang, nakuha mo na siya. Hindi ka lugi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ipinakasal ko na ang nanay mo sa kanya. Nandito ang 20,000 dowry. Bigay mo sa akin ang card. Bibigyan kita ng 8,000. 10,000, 10,000 na lang. Ang tanda niya, ganoon pa rin ang halaga. Uun ka. Ang galing mo talaga, tatay. Dalhin mo na siya agad. Kung takot kang makatakas siya, gumamit ka ng kadena para ikulong siya ng 2 o 3 taon. Tatanggapin na niya ang kapalaran niya. Tulong montak ako. Tutulungan kita. Halika. Alis na tayo. Halika. Hoy Tito, ano ang nangyari? Kakadaan ko lang sa tunnel, hindi ko nasagot ang tawag mo. Ayoko nang pag-usapan yan, gamitin mo ang lahat ng pwersa ng grupo. Hanapin mo ang isang gray na rally. Ipapadala ko sa iyo ang plate number mamaya. Dinungkot ng driver niya ang asawa ko, kailangan natin siyang mahanap. Siege. Pupunta na ako sa kumpanya. Opo. Tito. Magandang araw po, Chairman. Ngayon, ititigil muna natin ang lahat ng operasyon ng kumpanya. Isang misyon lang, ang 30,000 empleyado ng grupo, hanapin ang isang gray na rally.
Opo, Chairman Yuyu. Hanapin ang lahat ng TCA malapit sa bahay ni Wenxiu. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa sasakyan yon. Huwag kang mag-alala, Tito. Makikita natin si Tita. Golden 24 hours kapag hindi natin siya nakita. Kung madadala si Wenxiu sa gubat. Mahirap na siyang mahanap pagkatapos. Sige, ayusin ka una agad. Tara, sabay-sabay tayong kumilos. Gusto nilang tumakas. Nahuli namin sila. Magkano mo ibinenta si Wenxiu? Wag naman, 4 na po panandang pandagdag na babae. 200,000 lang ang kaya kong ibenta. Walang katumbas na kayamanan sa puso ko. Ibinenta mo ng 200,000, sabihin mo sa akin kung nasaan si Wenxiu. Dinala ang nanay ko ng isang kotse. Siya ang naghanap ng driver. Kahit bagbugin ako, hindi ko sasabihin. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Una, sabihin sa akin nasaan si Wenxiu. Kunin mo lahat ng perang ito. Pangalawa, tanggapin mo ang 200,000. Tusok mo ang sarili mo ng 20 beses. Kunin mo na ang pera, ibalik mo ang tao. Binigyan ako ng numero ng lalaking yun. Nasa bulsa ko sa kaliwa. Dito. Ikaw ba ang gagawa? O ako ang tutulong sa'yo? Isang numero lang talaga ang ibinigay niya sa akin. Wala na akong iba. Kung nagsisinungaling ako, kidlat ang sumpahin sa anak ko. Ikaw. Tito, nakita na si Tita. May nakakita sa timog ng lungsod. Natukoy ang kotse. Pinapadala ko na ang mga tao para harangin sila. Tito, sumunod ka. Bilis, dumaan tayo sa shortcut para mahuli. Hindi nyo ba alam ang panganib? Ano ba? Hindi nyo ba alam ang panganib? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ano ba? Ang babae sa kotse ay asawa ko. Ako ang asawa niya. Oy, Into. Uy par, hindi ko na kailangan ang pera. Pwedeng palampasin mo ako? Hindi ako naghahanap ng pera. Gusto kong maparusahan ka. Nangahas kang galawin ng asawa ko. Paparusahan kita. Hawakan niyo siya. Wenxiu. Huwag basta-basta magtiwala sa kahit sino. Kahit pa ito ay ang iyong dating asawa at anak. Hindi ko inakala na gagawin nila ito. Salamat sa lahat, kahit na mabilis tayong ikinasal, alam ko. Tunay kang mabuti sa akin. Wenxiu, mag-asawa tayo. Siyempre ipagtatanggol kita, paano kita pahihirapan? Ano ba? Wala, okay lang. Magpahinga ka na ng maaga. Pagkatapos mong magpahinga, usap tayo. Tito, Dumating si Yuyu. Naalala ko yung tao noong 30 anyos na ang nakalipas. Sa tingin ko, pasensya na, Wenxiu. Tito, pahalagahan mo ang nasa harap mo. baka yung tita nun. Ay wala na sa mundo. Ang iniwan ko sa kanya ay ang phoenix shape na jade pendant. At ang dragon shape na jade pendant ko, magkapares talaga. Gusto ko pa rin malaman ang tungkol sa jade pendant para mawala na. Ang panghihinayang sa puso ko. Wenxiu, Anong ginagawa mo dito? Ay, wala pala yung security guard mong asawa mo sa bahay. Wala siya. Umaasa ka lang sa security guard mong asawa mo. Paghiwalayin ko kayo, tingnan natin kung ano ang gagawin nyo. flash marriage lang kayo, di ba? Ha? Gaano mo ba siya kakilala? Hindi ko siya masyadong kilala, pero basta mabuti siya sa akin, okay na. Hey naku, Sasabihin ko sa iyo, ang mga lalaki, salita lang, gawa iba.
Lalo na kayong dalawa, hindi naman kayo matagal na mag-asawa. Paano kung bigla siyang tumakbo kasama ng kanyang unang pag-ibig? Paano ka nasa hinaharap? Kaya dapat itanong mo ng maayos kung may iba pa siyang iniisip sa puso niya. Dapat maghiwalay na kayo. May kilala akong abogado, makukuha mo ang kalahati ng kanyang ari-arian. Ai, Vinxiu. Tinutulungan kita ng walang hinanakit dahil matagal na tayong magkaibigan. Hindi na kailangan. May lalaki rin akong hindi makalimutan. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pero iniwan niya sa akin ang jade pendant na ito. May lalaki rin akong hindi makalimutan. Hindi ko nga alam ang pangalan niya, pero iniwan niya ang jade pendant na ito sa akin. Pero ngayon, kasama ko na si Guhua. Kakalimutan ko na ang nakaraan. Silang dalawa pala ang unang pag-ibig ng isa't isa. Huwag dapat silang makilala ang isa't isa. Ang jade pendant na ito, kukunin ko, malaki ang halaga nito. Wenxiu, Itago mo, baka may magtanong. Baka magdulot pa ito ng problema sa asawa mo. Wenxiu, nasa bahay ka pala. Ilang beses na kita tinatawag, hindi ka sumasagot. Labas ka muna. May sasabihin ako sa iyo ng detalyado. Nakakatakot talaga ang tao. Kuya Zhao, ilang dekada ka nang naghahangat kay Wenxiu, di ba? Ano ka, Palagi ko lang siyang itinuturing, na parang kapatid na babae. Alam ko ang totoo mong nararamdaman. Kuya Zhao, ang gwapo Montag talaga. Mas magaling ka pa sa asawa ni Wenxiu. Tama ka. Isipin mo, lahat ng development dito ay dahil sa akin. Isang simpleng gwardiya lang siya. Wala siyang laban sa akin. Kuya Zhao, ang asawa ni Wenxiu ang nag-donate para sa tulay. Ano ba ang makukuha niya? Ganito yan, private operasyon muna in G20 Town. Pagkatapos ay isusuko sa lokal na pamahalaan. Naku. Ang tulay sa North River, malaki ang traffic doon. Hikita ka lang SA Tolfi, yaman ka na. Kuya Zhao, piliin mo ako sa bidding. Ako ang magpapatayo ng tulay. Napag-usapan na namin ito ni Wenxiu at ng asawa niya. Bigla na lang magkakaroon ng public bidding. Hindi tama yon. Kuya Zhao, nahulog ang card mong 100K. Ito, Ingatan Montag. Magtulungan tayo para makuha ang proyekto. Ipakita Montag kay Vinxiu. Na mas magaling ka sa walang kwentang asawa niya. Siege, gawin natin yan. Tara. Wenxiu, Itago mo yan, baka may magtanong. Baka magdulot pa yan ng problema sa asawa mo. Tama si Yang Ji. Paano kung makita ni Guhua ang jade pendant na ito? Ano ang sasabihin ko? Mas mabuti itago na lang natin yan. Wenxiu, may nagbago sa plano ang proyekto ng tulay. Ay magkakaroon ng public bidding. Hindi ba kami ang magdodonate para sa tulay? Bakit biglang magkakaroon ng public bidding? Naku, utos ito ng nasa taas, wala tayong magagawa. Hay, ano ba yung ginagawa mo? Aray, Huwag kang magulo, tatawag ako ng mga tao. tumawag ka. Para makita ng lahat ang itsura mo. Hoy, bitawan mo siya. Hindi mo siya kayang talunin, wala naman siyang ginawa sa akin. Kung nagawa ka pa ng kalokohan, hindi kita patatawarin. Isang simpleng gwardiya lang, ano ba ang malaki? Pabalaan kita. Huwag kang mahuhuli sa akin, ikaw. Wenxiu, okay ka lang ba? Kung ganyan sila sa'yo, umalis na tayo dito. Pero, gusto ko talaga sa aking bayan. Magtayo ng tulay at mga daan. Kahit hindi nila ako maganda ang trato. Pero, mahal ko ang lupaing ito. Sige, kung yan ang gusto mo. Tutulungan kita. Wenxiu. Heto, tinola para sa'yo. Mainit, ingat ka. Ang lamig ng panahon. Ito. Noong nakaraan, medyo lasing ako. Nagkamali ako. Pasensya na. Ito ang 200 ni para sa tulay. Tapos, alis na ako kasama si Wenxiu. Ano, kulang ba?
bigyan kita ng 500K. Yang G, Pero may kondisyon ako. Ako ang mag-invest sa tulay. Huwag kang tatanggap ng pera mula sa pamilya ni Wenxiu. Ang asawa ko ay executive sa malaking kumpanya. Ako ang magdodonasyon para sa tulay. Sverte MG Bayern. Ang asawa mo ay isang maliit na security guard lang. Anong donasyon at tulay ang kaya niya? huwag mong sasabihin yan sa asawa ko. Kahit sino ay may karapatang magtayo para sa bayan. Kuya Zhao, gusto mo ba ang 200K ng maliit na security guard na ito? O ang 500K ng executive ko sa malaking kumpanya? Papatas, gawin nating auction ang donasyon para sa tulay. Isang prinsipyo lang, ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Narinig Montag? Ang may pinakamataas na bid ang mananalo, maliit na security guard ka lang. Itabi mo na lang yung pera mo para sa pagtanda mo. Mahal, mahirap kitang kumita bilang security guard. Huwag na tayo magpakumpitensya sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako takot. Mahal, gusto kong magdonasyon para sa tulay sa bayan. Magkano ba ang pwede kong gamitin? Ito ang 5M, gamitin mo kung ano ang gusto mo. Kuya Zhao, may isa pa akong kondisyon. Kung ako ang magdodonasyon para sa tulay, pwedeng sa pangalan ko ito. Walang problema, pero kung ako ang magdodonasyon, Gusto kong sa pangalan ng asawa ko ito. May 5M ako, ikaw na maliit na security guard. Anong kaya mong ipantapat sa akin? Ikaw sige, kung gusto mong mapahiya, bibigyan kita ng pagkakataon. Ay naku, isa kang maliit na security guard lang. siya ay executive sa malaking kumpanya. Paano ka makikipagkumpetensya sa kanya? Mahal, huwag kang mag-alala, gusto kong malaman ng lahat na ang tulay na ito. Ay magiging ipinangalan sa iyo. Walang kakayahan. Kung ganito, mag-donate para sa tulay, sumali sa bidding. Tara. HMP, Wingxiu, talagang pinipilit Montag ako. Kaya sa buong buhay mo, hindi mo makikilala si Jiang Guohua. Ang lalaking iyon noon. Mga kababayan, ang donasyon na ito ay para sa pagtatayo ng tulay sa ating rehiyon ng Hilagang Hangganan. Ito ay hindi lamang pagkonekta ng dalawang lungsod, kundi pagpapadali ng paglalakbay at pagpapalago ng ating lokal na ekonomiya. Ako na ang una, magdodonate ako ng 500,000. Maliit na guard, kaya mo ba kumita ng 500,000 sa buong buhay mo? 1,000,000. Mahal, ang tulay na ito, ipapangalan sa iyo, may malaking kahulugan. 2,000,000. Jiang Guohua. Nung huling piging, pinahiya mo ako. Ngayon, babawin ko ang lahat. 3,000,000. Imposible, isang guard ka lang, paano mo? Makukuha ang ganitong halaga. Zhao, gusto kong i-verify ang pera. Kung mali ang halaga, tanggalin agad ang kanyang karapatan. Tama. Dapat maging maingat. Ito, tama ang balance. Saan mo nakuha ang ganitong halaga? Huwag mo nang alalahanin, basta, ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Miss Yang. Sige na. Dadagdagan ko pa ng 2,000,000. Ang karapatan sa tulay, akin na ito. Nasaan ang pera? Wala akong dala na ganito karami. Zabi Kaona. Isang guard ka lang, gusto mo akong talunin, Wenxiu. Mukhang ang asawa mo, hindi kasing galing ng asawa ko. Ang asawa ko ay hindi kasing yaman ng asawa mo. Pero bawat sentimo na kinikita namin ay galing sa sarili naming pagsisikap. Pareha mo ng sa kaibigan. Ay, walang ganitong patakaran. Zhao, bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Yang Ye, binibigyan mo sila ng pagkakataong bumawi? Ang kaibigan mo ba, basta na lang magbibigay ng milyon sa iyo? Sige, tawagan mo kung mananalo ka. Kakainin ko ang mesa na ito. CJ. Maybach. Nagpapanggap. Ito ang hinihingi mong 1,000,000.
Dadagdagan ko pa ng 1,000,000. Imposible. Isa Kangat, Pano ka basta-basta. Habang ganito kita. Ako ay isang ordinaryong tao lang na ayaw bigli ng asawa. Lao Zhao ah. Sapat na ba ang perang ito para sa tulay? Sobra na, sobra na. Yang Ji, kung hindi ka na magdadagdag ng pera, edi si Wenxiu at ang asawa niya ang mananalo. Brujau, ano ba ang nangyari? Sabi Montag eh. Hindi ba ako ang gusto mo? Huwag kang humila-hila, nakatingin ang mga kababayan. Hindi, ipinangako mo sa akin. Ay, sobra na, sobra na. Ayoko na maglaro. Saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? May kaibigan ako na gustong mag-invest sakto. Inatasan niya akong magpanggap para makatulong sa mga kababayan. At maisulat ang pangalan mo sa tulay na ito. 2 biyaya sa isang hagis. Jade pendant. Wenxiu, bantayan mo ang asawa mo. Baka maakit ng ibang babae, isang hamak na guard lang. Ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Tito, ito ang pinahanap mo sa akin tungkol kay Yang Ji. Ito ang kanyang larawan 30 taon na ang nakalilipas. Medyo kahawig ng babaeng naalala ko. Baka. Siya ang babaeng iyon noon? Kung siya ang iyong unang pag-ibig, sino ang pipiliin mo, siya o si Tita? Wenxiu a. Anong ginagawa mo dito? Vala beazi lao jiang gayon? Lumabas. Wala. Wenxiu, Ikaw, Anong ginagawa mo? Wenxiu. bitawan mo ako. Alam mong mahal kita, sumama ka na sa akin. Wenxiu, Ikaw, anong ginagawa mo? Siya ang nambubuli. siya ang nanukso sa akin. Si Wenxiu ay biglang nagpakasal sa isang guardiya. Sinabi niyang hindi siya masaya sa kanilang pagsasama. Tinawag niya ako para samahan siya. Pagdating ko bigla siyang nagsabing masama ang pakiramdam niya. At nahulog sa aking mga bisig. Nagsisinungaling ka. Ikaf. Ikaw, walang hiya kang babae. Ate Lee. Mahal, ang dami kong tinulong sa paligid. Humingi ba ako ng kapalit? Tama. Hindi pa ba kayo naniniwala sa akin? Ikaw, walang hiya kang babae. Ikaw, maliit na kid. Kalakalan mo, ngayon hahabulin kita, ako. Wenxiu, ikaw, maliit na cute. Ang lakas ng loob mong mangakit ng asawa ko. Sinong nagsabing bumalik ka? Sinong nag-welcome? Anong ginagawa mong bumalik? Tingnan mo, gasgasin ko mukha mo. Bakit Montag PA inakit asawa kao? Ano ba? Ano ba ang ginagawa ninyo? Gusto niya akong bastusin. Kalakalan mo, hindi ganyan ang asawa ko. Ako na ang magpapasya dito. Kayong tatlo, lahat kayo ay involved. Ang mga sinasabi ninyo ay hindi mapagkakatiwalaan. Ethely, ikaw ang magsalita. Ano ang nakita mo? Noong pumasok ako, Nakita ka Uzi Wenxiu na nanunukso kay Lao Zhao. hindi pumayag si Lao Zhao. Si Wenxiu ay may hawak na palakol. At biglang nagwala. Nagsisinungaling ka. Wenxiu, ang ex mo ay isang maliit na kid. Ang asawa mo ngayon ay isang maliit na kid. Ikaw, bulag ka sa buong buhay mo. Tingnan ko kung sino ang mangahas na galawin ng asawa ko. Mahal, ikaw naghirap ka. Anong hirap? Mangakit ng asawa ko, dapat siyang paluin. Si Ate Lee ang makakapagpatunay. Ako ang nakakita. Sige, kung may makita akong nagsisinungaling ngayon, huwag niyong sisihin kung magiging masama ang loob ko. Mami kami, si Wenxiu ay isa lang ang bibig. Paano niya kami matatalo? Kailan ka naglagay ng CCTV? Noong inapi mo si Wenxiu, ay inilagay ko na ito. Pero huwag kang mag-alala, ang footage na yon. Hindi ko ito sasarilihin, ilalagay ko ito sa pinakamalaking billboard dito at ipapalabas ng paulit-ulit. Huwag kang matakot, asawa. Siya ang unang nanligaw sa'yo. Sila ang dapat mahiya. Tama na, huwag na nating pag-usapan. Laujiang, ako ang may kasalanan. Ako ang nanligaw sa asawa mo. Wenxiu, patavat. Huwag mo nang ikala sa internet. Masisira ang pangalan at kaera ko. Buo. Ang kapal ng mukha mo. Tama na. Gusto mo bang malaman ng lahat? Maganda ba yun? Patavat. Wenxiu, Ang asawa ko ang may kasalanan. Nakikiusap ako, nakaluhod na siya sa harap mo. Patawarin Montag na siya, please. hinamak mo ang asawa ko, hindi pa natin ito natatapos. Anong karapatan mo para patawarin ko ang asawa mo? Nasa phone ko na ang footage.
I-post natin sa internet. Hayaan natin ang buong mundo ang humusga sa kanila. Ayos, ayan na. Nakahiya na sa buong bansa. Paano na lang ako mamuhay? Tama na, tama na. Huvak, huvak. Lao mo, wag na nating i-post, masama para sa barangay. Nga, isipin natin ang image ng barangay. CJ, mahal, susundin kita. Dapat mag-invest ang pamangkin ko ng 200 milyon para sa development ng barangay, pero ngayon, dahil sa'yo, Lauzao, hindi na ako mag-invest. Hay naku, dahil SIO, tarantado. Kasalanan mo lahat. Tama na. Anong tako? Guard lang siya, nagmamagaling. Una, God lang siya, God. Guard ka lang, bakit ako matatakot sa'yo? Nung isang araw, nagdonete ang kaibigan mo ng 1 milyon. Ngayon, 200 milyon? Sinong maniniwala? Kung talagang may 200 milyon ka, kakainin ko ang paso na to. Buong barangay ang sumusuporta sa akin. Guard ka lang. Hindi ako naniniwalang may 200 milyon ka. Heto ang 200 milyong tsek. Toto palang 200 milyon. Bakit ganong kalaki ang ibinibigay ng Wusheng Group sa isang guard? Sino ka talaga? Hindi siya guard. Kundi isang matagumpay na negosyante. Tama, ang sinasabi mo ay ang presidente ng Wusheng Group. Ikaw talaga ang presidente. Ay, tutun ga. Paumanhin, lahat ito ay ideya ng pamangkin ko. Pinilit niyang itago ko sa'yo. Nagbago na ako ng isip, pero yung 200 milyon. Idodonar ko pa rin, pero lahat ng proyekto ay hindi kasama ang mag-asawa. At siya, Ay naku, tignan mo, lahat ng lalaki ay ganyan. Nawala ang 200 milyon. Wag naman, Boss Jiang. Miss Kin. Totoong presidente ba ang tiyuhin mo? Gaano kalaki ang kayamanan niya? Wala kang pakialam. Sige na, sabihin mo naman. Kaya ba niyang ubusin ang ganito, kalaking kayamanan? kailangan ba niya ng tulong ko para hatiin ito? Ang totoo, ang dahilan kung bakit kita hinanap ngayon ay para magtanong. Pwede ko bang makita ang iyong jade pendant? Saan mo nakuha ang jade pendant na ito? Ay, nakakahiya talagang sabihin. Ito ay iniwan sa akin ng isang lalaki. Sino yung lalaking nagbigay sa iyo ng jade pendant na ito? Hindi ka rin alam. Eto lang kayo, Rawan, Portrait Drama. Buti na lang noon, sinabi sa akin ni Wensiu ang lahat. Kung hindi, hindi ko malalaman ang pinagmulan ng jade pendant na ito. Salamat, umuwi ka muna. Yun pala ang jade pendant na iniwan ko noon. Tugma ang kwento. Yung babae pala na hinahanap ko ay siya. Isang babae lang ang pwedeng nasa tabi ng isang lalaki. Kung siya ang waitemon mo, paano naman ang tita mo? Wenxiu, Anong ginagawa mo dito? Ako ang may kasalanan dati. Nandito ako para humingi ng tawad. halika. Ay, tanggapin mo na. Matagal na tayong magkaibigan. Yang asawa mo. May mga ayaw ba siyang kainin? May mga bawal ba siya? Mahilig lang siya sa mga light at vegetarian foods. Kapag nalaman ko na ang mga gusto ni Jiang Guohua, agawin ko sa'yo. Bakit ba mas magaling ang asawa mo kaysa sa asawa ko? Boss Jiang, Ako ang may kasalanan dati. Nandito ako para humingi ng tawad kay Wensiu. At samantalahin, imbitahan kayong dalawa sa bahay para kumain. Ako mismo ang magluluto para sa inyo. Pupunta ba tayo? Kung siya talaga ang aking white moonlight, ipagpapalit ko ba si Wenxiu para sa kanya? May kanya-kanya na tayong pamilya, mas mabuting manatiling maayos. Iyon ang tamang desisyon ng isang matanda. Ah, mahal. Hindi na ako pupunta, busy ako ngayon. Okay Ling. Pwede kayong pumunta kahit kailan. uwi na muna ako. Ano na nangyari sa'yo ngayon? Parang may kakaiba. Naunawaan ko lang ang ilang bagay. Ano nang nangyari? Nadapa ako, nasaktan ng paa ko. Okay lang, kaya ko namang maglakad mag-isa. Ay, sige na. Baka pwede mo siyang ihatid pa uwi. Sige mahal, susundin kita.
Salamat. Ingat ka. Uwi na muna ako. Boss Jiang, Maari mo bang tulungan ako sa safflower oil? Nasaan ba ito? nandiyan. Ay. Walang sunflower langis. Ang congestion ay hindi maaaring magkahiwalay. Uwi na muna ako. Hindi man lang ako tinulungan maglagay. Hay, bakit ang bait mo sa akin? Dahil kaibigan mo si Wenxiu. Nainggit ako kay Vingxiu. Nakahanap siya ng mabuting asawa tulad mo, hindi tulad ng asawa ko. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ay hindi na kailangan. Ang paa mo. Anong ginagawa mo? Ano? Nadapa ako, hinawakan niya ako para hindi ako mahulog. Ganong pala, akala ka o. Ano NG akala Montag? Marumi ang isip. Hindi. Kahit nadapa ka, hindi mo dapat yakapin ang asawa ko. Safflower oil ay gumaling sa 1 linggo. Ang dami mong duda. Wala namang nangyari sa amin. Bala. Pag alis ko, nanliligaw na sa ibang lalaki. Akala Montag hindi ka o alam? Bahala na sila sa buhay nila, wala akong pakialam. Akala Montag hindi ka o alam? Baby, Anong ginagawa mo dito? nakapalag ka pa ngang bumalik? Hindi dapat manakit ang lalaki sa babae, lalo na sa asawa niya. Asawa ko to, wala kang pakialam. Oo. Ano? Naiinggit ka nang nakikita mong sinasaktan ko siya? Hindi lang siya, pati ikaw sasaktan ko. Matagal mo na siyang gusto, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Yang Ji, isa lang siyang maliit na security guard. Ako ay isang executive sa kilalang kumpanya. Pinagpalit mo ako para sa kanya? Sabi ko na sa'yo, wala kaming relasyon. Walang kinalaman. Yang Ji, tingnan mo ng mabuti. Isang security guard lang siya. Anong kapatan niyang makipagkumpara sa akin? Milyon-milyon ang kita ko sa isang taon. Siya? Ilang libo lang sa isang buwan. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Hindi ka o bibitivan. Ayong mga babae, sakim. Kapag may pera na, gusto ng tunay na pag-ibig. Kapag may pag-ibig na, gusto ka ng iba. Eka, linawin ko lang. Una, hindi nagloko ang asawa mo. Pangalawa, kahit nagloko man siya, wala akong kinalaman. Away niyong mag-asawa. Huwag mo akong idamay. Yang Yi, alam ka o, na may ibang lalaki ka bago ka ikasal. Wala akong peke. Pero pagkatapos mong ikasal, nanlalandi ka pa rin sa iba. Hindi ko na kaya. Papatayin kita. Nababaliw ka na ba? Ayos ka lang? Anong ginagawa mo? Sa hap ko, naglalambingan kayo ng lalaking ito? Hindi kita papaluin ng 3 bises. Guard, by the 1 MO. Executive ka ng kumpanya, ganito ka lang. Ikaw na security guard, anong karapatan mong hamakin ako? Ngayon. Jiutu. Maisto, lumaluwa kay sis ako. Kunin mo ang pera. Lumayo ka sa asawa ko. Yang Ji, tingnan mo na mabuti. Ang lalaking ito, 100,000 pesos ko lang. Susunod na siya. Kunin mo ang pera, umalis ka. Tapos ka na ba? Hindi ka pa nahihiya? Ano? Kulang ba ang 100,000 pesos? Ziga. May 100,000 pesos pa sa card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka. Isang executive, ganito lang. Ikaf na God. Hinahamak Montag ako? Ngayon ko lang ipapakita sa iyo kung ano ang tunay na mayaman. Pwede kitang paluin ng pera. Title ng bahay, kotse. Kaya mo ba? Kotse na libo-libo, bahay na milyon-milyon, hindi ko talaga kaya. Dahil masyadong mababa ang klase. Ikaf na God. Hinahamak Montag pa ako? Mayabing ka ha? Hintayin Montag. Huy. Hintayin Montag. Hello. Tumawag ka ng 50 tao. Gaganti ako sa isang guard. Honey, Huwag mong patayin. Inutulungan mo pa itong guard? Kanino ka bang asawa?
Hindi ka karapat-dapat maging asawa. Sige, saktan Montag ako. Sawa na ako sa karahasan emo sa loob ng maraming taon. Sige, hanapin mo ako. Ngayon ko kayo ipapalibing ng magkasama. Hello, tumawag ka ng 50 tao. Dalhin ang mga armas. Aya kong durugin kayo. Parang langgam lang, malinaf pa. Ganoon ba? Hello. Yuyu. Tulungan mo ako. Ngayon ka pa tumawag ng tulong? Hintayin mo bang mamatay ka? 5, 4, 3, 2, 1. 0. Hello. Boss Yang, bagsak na ang kumpanya natin. May utang ka sa bangko ng 1.5 bilyon. Sino ang sumira sa atin? Sabi nila, ang Washing Group, mismong chairman ang nag-utos. Pinapaalis ang mga partner natin. Wooshing Group. Bakit tayo target? Hindi mo pa ba maintindihan? Siya ang chairman ng Washing Group. Boss Jiang, Boss Jiang. Mali ako. Patawarin mo ako. Please. Boss Jiang. Hindi mo ba alam na nagkamali ka? Boss Jiang, bulag ako sa iyong kadakilaan. Hindi kita nakilala, kasalanan ko lahat. Kahit anong gawin ko, patawarin mo ako. Yanji, ano ang gagawin natin sa kanya? Gusto kong hiwalayan siya. Si. Pagkatapos ng hiwalayan, wala kang makukuha lahat ng ari-arian. Mapupunta sa kanya. Boss Jiang. Mahal, pakyos up, Boss Jiang. Mahal. Ano ba ito? Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang makita kang nagsisisi. Jiang Gohua. Ayaw kong manatili dito. Gusto kong tumira sa bahay ni Wenxiu. CJ, binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo sinamantala. Boss Jiang. Ganyan pala ang asawa mo. Muna kang manatili sa bahay namin. Natatakot ako, baka ayaw sa akin ng bayaw. Walang problema, tumira ka lang. Na pala, bibili ako ng mga gamit sa pagliligo para sa kanya. Hoy, kumain ka ng dalandan. Kung itinuring niya akong kanyang white moonlight, kukunin ko siya. Hindi na ako mag-alala sa buhay. Mukhang kung gusto kong makuha si Jiang Gohua, kailangan kong hanapin ang pagkakataon na palisin si Wenxiu. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang? Iyak ako, masama ang kapalaran ko. Hindi kasing swerte ni Wenxiu. Sa totoo lang, bago ako ikasal sa asawa ko, may isa rin akong lalaki. Ito ang naiwan niya sa akin. Pero hindi na siya bumalik. Ngayon, hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Ikaw pala. Miss na Miss Kita, akala kao. Ikaw, patay ka na? Ngayong pagkakataon, hindi na kita pakakawalan. Hindi ako nag-alala kung may pangalan o wala. Basta makasama kita. Noon, ako ang may kasalanan sa'yo. Ngayon, may pamilya na ako. Paumanhin. Pakiusap maging desente ka. Gohua. May sasabihin ako sa'yo tungkol kay Wenxiu. Wenxiu. Ano ang tungkol kay Wenxiu? Biglan ang kasal niyo, di ba? Sa totoo lang, hindi mo talaga kilala si Wenxiu. Akala niyo lahat, mabait siya at mapag-alaga. Pero hindi niyo alam ang kabilang side ni Wenxiu. Madamdamin at maganda si Wenxiu. Maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya. Kaya. Marami na siyang naging relasyon. Ano ang ibig mong sabihin?
Sinasabi mo bang si Wen Xiu ay hindi marunong rumespeto sa relasyon? Huy, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, marami siyang kalokohan sa mga lalaki. Bago siya ikinasal kay Zhang Wanqiang, nakipagtalik na siya sa ibang lalaki. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Naniniwala ako kay Wen Xiu. Kapag may duda na, kapag lumaki na, magiging tinik na sa puso. Ay naku, Vingxiu, may sasabihin ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. ano yan? Sabihin mo. Kanina habang nagluluto ako, Yung bayaf kao, yakap ako mula sa likod, haglingon kao. sabi niya nagkamali lang siya. At yung isang bises, hinawakan niya ang pulso ko, tinanong kung nalulungkot ba ako dahil bagong diborsyada. Kasi, hindi siya ganoong klaseng tao. May mas malala pa diyan. Vingxiu, biglan ang kasal niyo. Baka hindi mo pa siya lubos na kilala. Hi. Wen Xiu. Ha? Ikaw pala. Jaguar. Nagkamali ako ng tao. Isang beses nagkamali, pero ano pa ang ginawa mo sa likod ko? Wen Xiu, huwag mo siyang pagalitan, hindi niya sinasadya. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Tumahimik ka. Wen Xiu, pakinggan mo ako. Hindi talaga yun ang akala mo. Wala sa akin pala. Nakita ko mismo paano ako maniniwala. Maghiwalay na tayo. Ha? Lumabas ka. Ayoko nang makita ka. Lumabas ka. Ay. Wen Xiu, ganyan talaga ang mga lalaki. Mas mabuti pang umalis ka na lang ng kusa para malaman niya ang halaga mo. Tapos susunduin ka niya pabalik. Aalis ako para ikaw makapwesto, ganun ba? Ano bang sinasabi Montag? Ako, hindi ko masyadong naiintindihan. Paano nasa iyo ang jade ko? Akin, yan. Ikaw, Kanino talaga ang jade? Akin yan. Sino ang nagbigay ng jade? 30 taon na ang nakalipas, binigay sa akin ng isang lalaki. talagang 30 taon na ang nakalipas. Binigay sa akin ng iba. Vingxiu, ginaya Montag ako buong buhay Montag. Ito rin ba ay gagayahin mo? Sabihin ko sa iyo, ang jade na ito ay akin. May litrato pa ako na suot ito. Buti na lang at handa ko, nagpa-edit ako ng litrato. Ibigay mo sa akin ang jade. Ikaw ba ay yung... Huwag kang magkunwari, sinabi ko na sa iyo ang kwento ng gabing iyon. Ninakaw mo ang jade, Jiang Guohua. Ako ang tao noong panahong iyon. Kahit sino sa inyo ang tao noong panahong iyon. Ang mahal ko lang ay ang asawa ko. Jiang Guohua, nawawala ka na ba sa sarili mo? Anong kulang ko sa kanya? Pinili mo siya at hindi ako. Wala kang katulad sa asawa ko. Jiang Guohua. Ako ang tao noong panahong iyon. Dapat mong panagutan ako. Bayaran mo ako ng 500 milyon at bibitawan ko kayo. 500 milyon? CJ. Na pala, noong iniwan ko ang jade. Ang kahon na may ukit na lalagyan nito, nandyan pa ba? Di yun, yung kahon, nawala noong lumipat ako. Ikaf. Hindi ikaw yon. Nagsisinungaling ka, ako yon. Noong panahong iyon, isang sulat lang ang iniwan sa akin. At ito pa ang jade pendant. Walang kahon. Niloko Montag ako. O kaya, umalis ka na ngayon o kaya palalayasin kita. Tatlumpu taon na ako, sa wakas nakita na rin kita. Akala ko nakalimutan mo na ako. Naku, paano naman nangyari yon? Narinig ko. Ang lugar na tinirhan mo noon, nagkaroon ng malaking sunog, buti na lang. Bumalik ka sa tabi ko. Huwag na tayong maghiwalay kailanman. Noon, hindi ko nabigyan ng kumpletong kasal. Pagbalik ko, ipapagawa ko para sa'yo. Isang masigla at makabuluhang kasal.